Mga auntie, mga uncle, bakit hindi niyo ako in-inform na ang hirap pala maging nanay? Diyos ko, day, tabang! Welcome to my mini vlog! Habang kumakain na nga ng breakfast yung mga bagets, ito na kaagad yung inasikaso ko, mga mare. Pero bago ang lahat, nako, i-intro muna ang mama siya nyo. Another year, another vlog. So, yun na nga mga mare, habang kumakain na nga ng breakfast dyan yung mga bata, double check ko kaagad yung mga materials na dadalhin nila sa school. O diva, ang arte-arte lang magsalita. Anyway, going back nga dito sa ginagawa ko, chine-check ko talaga yan lahat bago ko nga sila ihatid sa school kung may kulang ba o wala. Baka naman may maiiwan pa dito sa bahay at ihahabol ko pa ulit sa school. At yun talaga yung iniiwasan ko, mga mare. Pasensyahan nyo na nga muna dahil ang kalat-kalat talaga ng bahay namin, lalo na pag umaga. Alam nyo naman mga mare, pag may bata talaga kayo sa bahay, nako, hindi mo mamimaintain yung kalinisan. Pero chokes to go lang naman yun dahil kaya nating linisan yan pag wala na yung mga bata at nasa school. Going back nga dito sa ginagawa ko, yes mga mare, sinusulatan ko talaga yun ng mga pangalan nila. Kahit sa kaliit-liitan na bagay, nako, lalagyan ko talaga ng name nila yan dahil mahirap na. Hindi talaga maiiwasan na may naiiwan na mga gamit sa school nila or minsan naman nagkakapalitan sila ng mga kaklase nila. Mabuti na lang talaga at nakita ko yung newspaper. Newsmayo Marimar, kailangan ko pa palang ikat yan. Kailangan ikakat natin yung headlines, sports, business ads, obituary, syempre yung entertainment. At feeling ko nga, super mom tayo, kailangan perfect. Charot lang naman. Kung alam nyo lang mga mare, pahirapan ako sa paghahanap ng newspaper dahil isa ito sa mga requirements na kakailanganin ng mga bagat sa school. At kabilin-bilinan talaga ng advisor nila dahil may group chat naman kami na kung pwede, yung mga articles ay ikakat na namin. Alam nyo ba mga mare, feeling ko din talaga ay nag-aaral din ako. Sa naalala ko nung kabataan ko, elementary days, hindi ko talaga nakita ang nanay ko nangarag na tulad ko. Dahil wala naman kaming mga project na mga ganito. Ang importante kasi noon, meron ka lang pencil, crayola, eraser, papel, notebook, abay okay na. Yung mga project namin noon, ang sa naalala ko lang naman ay yung kailangan lang namin magdala ng mga walis tingting, walis pamaypay, at mga halaman. Aba ngayon mga mare, eto ng mga project nila. So fast forward na nga tayo, eto na nga yung sinasabi ko sa hula. Nasa school na nga yung dalawang bagets ko, si Kuya Sian at saka si Kuya Kel. Actually, ng mga oras na yan, nasa harap na ako ng school. Buti na lang talaga, chinek ko yung group chat namin at ayun nga, may pahabol nga yung teacher. Kaya ito, dali-dali ako nagpa-print. At ako nang nagkat nito mga mare dahil delikado nga ito sa mga bata. Dahil gagamitan mo pa to ng cutter. Oh, mao ni siyang gamiton tino, stencil or kani, sa ba? Stencil paper mo daw sila dito ba? Ambot kay mo, oh, mao ni gihatag nga pang print sa teacher para mag stencil sila. Mo na akong ginakon sa stencil oy, kagahapon di ba diri ko? Oo. Ganda. Ay, Diyos ko niya. Kay wala man may printer sa balay niya. Kagabi ilang niya gisend ni. Kaya mo nagkapuliki na lang noon. Gani ba kan activity gani mo oy. Sa una, mahinumduman ako sa elementary ko. Pasagdahan ka magsakang ginikanan. Ako po, Survive ba? Oh, anong karon ang mga bata ka na akong anak ba? Saan? kinahanglan nimo ko anong tanan. Ya tanan palit isan. Oh. Sa una di man ni ngani. Gani. Pin naman to ato ang lapis, papel, Oh. pin, eraser, kung tama na. Crayola. Ayun na. Diyos ko, day, ang hirap-hirap pa namang ikat nito. Kailangan dahan-dahan. At hindi lang talaga iisa. Kailangan dalawa yung ikakat ko. Ayan, at may dalawa pa akong ipinapaprint. Pagpasensyahan nyo na yan dyan mga mare dahil Hagardo Versosa talaga ang mama nyo pag umaga. At nang makumpleto ko na nga yung mga materials mga mare, kinuha ko na yung ibang materials dito sa sasakyan at ihahatid ko nga sa room ni Kuya Kel. Kung alam nyo lang mga mare, gutom na ako ng mga oras na yan. Kasama ko pa ang bunso ko niyan. Nasa harap lang nakaupo. Dahil mamayang 12 o'clock pa naman yung klase niya. Yung totoo lang, napaka-challenging talaga maging nanay ngayong panahon na to. Kaya yung nagsasabing nasa bahay lang kami, naku, wag nyo kaming ini-etchos-etchos dahil ang hirap-hirap. Bibiro tong pinasok naming buhay at trabaho. Ayan nga, at ihahatid ko na sa room ni Kuya Kel. Fast forward na nga tayo mga mare at eto nakauwi na ako ng bahay dahil sa gutom ko. Luto ako nitong tuyo pang patanggal ng stress at hagardness. Sarap-sarap nito mga mare. Kagabi ko pa to kinikrave. Kaya eto, isasalang na natin at lulutuin. Thank you Lord ka na lang talaga ngayong umaga na to dahil nairaos ko yung umaga ko with flying colors. News ko, day.